Magandang araw, bagong Pilipinas, at welcome po sa isa namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP, kung saan inilalapit namin ang inyong mga kwento ng malasakit at tunay na serbisyo ng kapulisan at mga katuwang ng PNP sa serbisyo. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Ito po ang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ng ating Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Sir. Muli, magandang araw po sa ating lahat. At ngayong araw po ay makakasama muli natin ang mga kinatawan mula sa Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated o PSMBFI upang magbigay ng mga detalye at linaw tungkol sa kanilang mga programa na tiyak pong pakikinabangan ng ating mga uniform personnel, lalo na ang ating mga member po sa Philippine National Police. Tutukan po natin ngayon ang ilan sa mga benepisyo at serbisyo ng PSMBFI na magsisilbing gabay sa ating mga kapulisan, at live na live po ngayon dito sa ating studio kasama natin ang mga eksperto at kinatawan mula sa PSMBFI. Atin pong ipakilala ang pagalang-galang na legal officer ng PSMBFI, walang iba po kundi si Attorney Lynn Frances Carnillo. Upang pag-usapan natin ngayon ang Legal and Travel Assistance Program or LTAP. Hindi lang po pala baril ang pinag-uusapan pagdating sa LTAP. Yes, po, no? May LTAP din po ang PSMBFI. Attorney, bago po tayo magsimula, baka naisin munang bumati sa ating mga kasamahan sa PSMBFI. Salamat po. Magandang araw po, ma'am. At sa lahat po ng manonood, magandang araw po sa ating lahat. Yes po. Isang magandang araw po. At sana po, meron tayong maraming matutunan sa ating pag-uusapan ngayon regarding po sa LTAP po ng PSMBFI. Ano po? Attorney, kumusta po ang PSMBFI Legal and Travel Assistance Program po? Yes, ma'am. Patuloy po tayong tumatanggap ng mga applications for Legal and Travel Assistance Program. Ito pong programa na ito ay sinimulan po last year, ma'am. At hanggang ngayon po ay lubos po naming ikinatutuwa na madami pong nag-a-avail ng Legal and Travel Assistance Program. Yes po, nabanggit niyo po marami pong nag-a-avail po. Karamihan po ba dito ay mga kapulisan po? Yes po, ang programa pong ito ay para po sa mga members ng PSMBFI mula sa Philippine National Police. Yes. Bali, attorney, hindi lang ba PNP ang kinikater ng PSMBFI? May iba rin po bang branch of service? Yes po, ma'am. Maliban po sa Philippine National Police, kinikater din po namin ang PDEA, MMDA, Bureau of Corrections, at mga 13 public safety agencies po. Yes. Lahat po ng public safety agencies, lahat po yun pwede makapag-avail ng LTAP? Hindi po, ma'am. Sa ngayon po, ang programa pong ito ay ino-offer namin po for Philippine National Police members po. Yan po, narinig po nating lahat. Napakaswerte po ng mga kapulisan natin po dahil ang LTAP po ay isang programa po ng PSMBFI, exclusive po para sa ating mga PNP personnel. Ma'am, maaari po ba ninyong bigyan ng linaw kung ano yung legal and travel assistance? Yes po, ma'am. Ang legal and travel assistance po ay may dalawang components. Una po, ang legal assistance, ito po ay para sa mga PNP personnel na kasalukuyang humaharap sa mga kasong administratibo, civil at criminal service-connected cases. Yes po. That's po yung sa legal assistance. Yes, ma'am. Liwanagin ko lang po, attorney, pag sinabi pong legal po, ito po yung mga in line of service. Yes, ma'am. Na trabaho ng kapulisan natin. At halimbawa, kinasuhan sila ng, sabihin natin, ng extortion, ganyan ba? Pero in line of service, meron silang hinuli, tapos binalikan sila ng hinuli nila, may kaso silang extortion ngayon. Ganun po. Yung kung kaso po nila yon, pwede po silang matulungan ng PSMBFI. Yes, yun po yung example po ng legal assistance. Yes, ma'am. Yung involved po yung ating mga PNP personnel po. Tama so, po. ibig po sabihin po, sila yung personal na kinasuhan. Yes, ma'am. Okay po. Ano naman po, attorney, yung travel assistance? Yan po ba yung punta ng Boracay? Kung may hearing, ma'am, sa Boracay, pwede po. Yes po, ang travel assistance program naman po ay para ito sa mga PNP personnel na tumatayong prosecution witness sa mga kasong kanilang inihain in the exercise of their official function.
Napakaganda po yan. Marami Yes, po kasi sa ating mga kapulisan ng marami pong hearings sa iba't ibang lugar. Katulad po, halimbawa, na-assign sila ng Mindanao, then yes, ma'am. na-assign na naman dito sa Luzon. So yung from Luzon to Mindanao, so may assistance Yes, pong ma'am. binibigay. So bago po natin itakil kung magkano yung ating makukuha, attorney, baka pwede niyo muna pong ipaliwanag kung ano-ano po ang mga requirements para makapag-avail po ng legal assistance. Yes po, ma'am. For legal assistance po, dapat po ay miyembro ng PSNBFI in good standing. Tapos po, may duly accomplished online application form. Sa Google Form po ito, pwede nyo pong ma-picturean yung QR code po, ipa-flash po sa screens ninyo. And then documentation po that would prove that the case has been pending since March 2024. And certification that the case is service-connected po. Ayun po ang kailangan. So, dapat po 2024 po. Paano po yung mga 2023, mga ganun po Hindi, bang opo. Hindi po siya covered, ma'am. Kasi po ang LTAP po ay in-implement po since March 2024. Kaya yung mga kaso po na pending nung So, hindi po simula siya noon. pwedeng, hindi siya retroactive. Yes, Yun ma'am. po. So, kung ano yung present, kung kailan naibigay po, kung kailan karoon ng resolution po ang LTAP, dun po mag-start ang pag-avail po. Kaya po kung meron po kayong hawak na kaso or kinasuhan po kayo 2024, at to now, pwede pong i-avail ang legal service. Attorney, ano naman po ang ibig sabihin ng travel assistance at ano-ano naman po ang mga requirements? Yes po, ma'am. So for travel assistance naman po, since dinidirect po ng court na mag-attend yung mga PNP personnel natin as a prosecution witness. So, kailangan po nilang mag-submit, ma'am, ng subpoena at yung certificate of appearance. Patunay po na nung may order si judge na mag-attend sila, pumunta po sila personal para umattend sa hearing. Yes po. Opo. So, ibig po sabihin, may assistance po talagang binibigay ang ating PSNBF. Attorney, may tanong lang ako. Kasi 2024 siya, di ba? Tapos, hindi pa alam ng iba nating kasama sa kapulisan. Pwede po ba dyan ng refund? Basta, ma'am, pag ma-present po nila, yung makompleto po nilang isubmit yung documents po. Yan po. Kaya, ang dokumento po, ulitin po natin, subpoena, Opo. then And certificate of appearance po. certificate of appearance. And then, online application form din po, katulad nung sa legal assistance. May online application po at available po ang online application na to through QR code. Yes po, ma'am. Na makikita Maaari, po sa pwede po sa Facebook page po ng PSNBFI, sa lahat po ng social media pages. And then, meron po kaming contact number kung saan pwede po nila itong i-message through Viber para po ma-send na rin namin yung link, ma'am, nung mismong Google Form. Opo. Yes, attorney, maraming salamat po sa binigay ninyong information regarding po kung paano ito applyan at magandang balita na pwede siyang refund. So pagka inire-refund, attorney, kailangan pa ba ng resibo or hindi na? Basta, ma'am, may proof lang po yung subpoena at certificate of appearance. Opo. Napakadali po, hindi na po kailangan ng resibo, basta meron po yung dalawang requirement at nakapag-apply po tayo through online. Ano po, kaya po, ito naman po, dahil napag-uusapan na po natin yung refund, magkano naman po ang makukuha natin when it comes to legal assistance? Opo. For legal assistance po, 20,000 pesos po ang tulong pinansyal na maibibigay po ng PSNBFI. Ngayon po for travel assistance, depende po kung gaano kalayo yung court doon sa unit assigned nung PNP personnel. So, from 1,500 to 8,000 pesos po. Malaki-laking tulong na rin po yan, attorney. Yes. Ano po, katulad na nabanggit natin kanina, attorney, may mga legal assistance po binibigay ang PSNBFI. Mga ilang beses po kami pwedeng maka-avail po ng legal assistance? Yes, ma'am. For legal assistance po, basta, ma'am, dalawang magkaibang service-connected cases. Pero yung ikatlo, Hindi na po kasi sa ngayon, ma'am, ang gusto po talaga namin ay makapag-avail po lahat ng PNP personnel kasi alam din po namin na karamihan nga po sa bawat police operation na ini-implement nila, maaari po or nandun yung risk na makasuhan sila kung may mangyari man pong hindi natin masabing irregularidad. Kaya po ang gusto po ni PSNBFI ay matulungan po at mai-apply sa lahat ng PNP yes personnel. po. Actually po maganda po yan para pantay-pantay naman pong makapag-avail, hindi lang iilan na syempre lahat naman talaga ng ating mga kapulisan prone po talaga sa kaso at ilang libo rin naman po ang strength po ng kapulisan Yes. natin at lahat po yan ay
ano po, hindi lang po danger in terms of life po even po yung sa credibility nila pag Yes. nakasuhan po And sila. reputation. O Opo. tama po yung sa reputation Yes. po nila. Kaya isang malaking bagay po na nagkaroon ng eksklusibong benepisyo ang ating mga PNP personnel mula po sa PSNBFI dahil nga po itong ganitong klaseng benepisyo po, napakamahal po nito kasi kung i-avail po natin to sa private Yes. attorney, di po ba? So kung itong mga ganitong benepisyo na binibigay ng PSNBFI, pagyamanin po natin. Kaya dapat po, katulad ng requirement kanina, wala tayo without standing loans or what I mean, regular yung payment kung may Yes, ma'am. loans and yung yung contribution Yes, po ma'am. sa ating mga plans. Dapat po walang palya. Yes, ma'am. Yun po. Yes, attorney, kanina po napag-usapan natin yung legal assistance. Ngayon naman, attorney, gusto namin mapakinggan yung regarding naman sa travel assistance po na ma-receive po ng ating mga state witnesses or yung prosecution witnesses po. Yes po, for travel assistance naman po, ang benepisyo pong binibigay ng PSNBFI ay nasa 1,500 to 8,000, depende po sa layo ng court at sa opisina kung saan po naka-detail yung PNP personnel po natin. Ngayon po, for the claims po, maaari po mag-claim ang PNP personnel for travel assistance, dalawang hearings po, dalawang beses. Yes, ma'am. Dalawang hearings per case. Per Yes, case. yes, Sabihin po, attorney, kung meron kang kinasuhan ng 9165, may kinasuhan ka ng robbery. Yes, ma'am. So, per case po, tagdadalawa. Yes, ma'am. Malaking bagay po, attorney. Malaking bagay po ang naibibigay sa travel assistance. So, gaano naman po katagal bago makakuha ng benefits po sa PSNBFI? Yes po, ma'am. Basta po kumpleto ang kanilang mga documents, na ipoproseso po namin yung mga applications nila within 30 days po from the time that we receive the verification from the PNP Secretariat. Yes, ma'am. Kasi po sa bawat application po, si PNP Secretariat po ang nag-verify kasi sila po yung mas familiar, ma'am, sa mga kaso na involve yung mga PNP personnel. Pag sinabing PNP Secretariat, attorney, sino-sino po ang members po ng secretariat natin? Yung sa PNP Legal Service po. As a legal Yes. service Apo. po. So magkakaroon pa po sila ng certification coming from the legal service po or Yes, the PNP Secretariat. So isa rin po pala sa mga requirement na magkakaroon ng certificate or clearance coming from our legal office po. Yes po, binavalidate lang po nila yung batches ng applications na ibinibigay po namin. Ine-endorse po namin sa kanila and then binabalik po nila sa amin. I see po. Once nakapag-apply po si PNP personnel, nabigay po yung requirements, kayo na po ang lalapit po sa legal service. Yes, ma'am. po, or Kami na sa PNP Secretariat to check kung talagang legit nga yung mga sinabit na papers po for Yes, the case. Napakaganda po kasi 1 month lang. What is 1 month? Napakabilis po ng araw ngayon. Ma'am, baka gusto niyo po magbigay ng mensahe sa mga members po natin ng PSNBFI at saka nais po pong sumali para sa makapag-avail po ng mga ganitong benefits po. Yes, ma'am. First of all po, thank you so much, ma'am, for the opportunity to promote our programs here. It's Yes, our honor po. thank you, ma'am. Sa mga membro po ng PSNBFI, hinihikayat po namin kayo na mag-avail ng aming Legal and Travel Assistance Program para po sa inyo ang benepisyong ito at para po maprotektahan dahil alam namin ang kahalagahan na masigurado namin na yung sa mga kaso po na pinagdadaanan ninyo or sa mga kaso na pwedeng i-file against you or even the court cases na kailangan nyo pong attendan, andito po ang PSNBFI at ito po ang nakikita namin kasagutan para makatulong po sa inyo dahil alam naming parte ng inyong trabaho ang mag-implement, mag-conduct ng police operations and of course mag-file ng mga karampatang kaso sa court. Ngayon po, for those naman na hindi pa miyembro ng PSNBFI, hinihikayat po namin kayo na mag-miyembro sa amin para po ma-avail ang Legal and Travel Assistance Program. Ang ELTA po ay isa lamang sa mga napakadaming benepisyo na ino-offer po ng PSNBFI. Nais din namin po pasalamatan ang mga members po ng PSNBFI na naririto po ngayon sa aming studio. Ang Insurance and Living Benefits po na pinamumunuan po ni Gina Angela Charis Molines. Ma'am, magandang hapon po. Siya po ang Manager Policy and Claims ng Management Department. Si Shelo
Marquez, ang OIC Corporate Planning Department. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am Weng Sermonia, Manager Sales and Branch Operations Department. Si Ma'am Mary Jean Zamora, Manager Membership Services Department. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagdalo po dito sa Straight from Team PNP at napakalaki po ng naitutulong po ninyo sa ating mga kapulisan upang magampanan namin ang aming mga serbisyo. Muli po, maraming salamat po mula dito sa tanggapan ng tagapagnay ng Pambansang Pulisya. Ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita tayo muli para sa susunod na kwentuhan, talakayan at napapanahong impormasyon dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.